ang mga nangyari kahapon or mga nakaraang araw lang na hindi pa ninyo siguro na-update kayo sa mga balita kasi hindi po lahat na cover talaga. So kahapon po sa House of Representatives ang NUP, nababalita po kasi ang NUP. Ang buong NUP, mga ilan sila? Ang membro po ng National Unity Party sa Kamara ay bumubuo ng siguro mga more than 30 po members, representatives. At itinanggi po ng kanilang chairman na itinanggi nila daw na hindi po sila, ihaharangin nila yung impeachment kasi po may nabalita na gusto pong lumipat ng NUP na sa minority. Gusto nila lumipat sa minority. At yung kanila pong move na yon ay tinitingnan ng mga observers na baka gusto nilang harangin ang impeachment doon pag magbotohan na po sa plenary. 33 rin po sila or 32 rin sila po na boboto. Pero titinanggi po ito ng kanilang chair na si Representative Ronaldo Puno. Nalaman po natin ng isang araw para meron pong yung kanilang pinuno yata, yung presidente ng kanilang partido ay nag-step down po, si Villafuerte. At yun na nga tinitingnan at ini-speculate ng mga political observers na yung kanilang kagustuhan na pumunta mag-join sa minority, baka gusto daw nila harangin. Pinabulaanan po ito kahapon din ni Representative Puno, hindi daw yun ang kanilang hangarin. Hindi daw nila gustong patahin, quote and quote, kill yung impeachment. Pero gusto daw nila is siguraduhin na strong, malakas ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente ng Pilipinas. At nire-remind po nila ang mga observers, ang mga political observers na bumoto nga sila, yung mga kapunan nila, doon sa House Committee on Justice, yung mga membro nila doon, na bumoto sila sa sufficiency and substance. So bakit daw sila pinag-iisipan na maging against sila sa impeachment? Ang nakikita ko dito at sinabi naman din nila na kaya sila na dismayado quote and quote, dismayado sila ang kanilang NUP dahil sa pamamalakad daw ni kasulukuyan ni Speaker of the House po, GD. Isa yun sa kanilang mga nirereklamo. At nabasa ko din kahapon na parang gumagawa sila ng hakbang na para sila ang tawag dito, devil's advocate. Yung ganun ba? Yung mga devil's advocate. Kagaya na lang na ginawa, example, yung kagaya na lang po ginawa ni Representative Rufus Rodriguez nung nag-hearing yung House Committee on Justice sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Akalain nyo na lagi niyang kini-question yung jurisdiction ng impeachment dahil sa hindi daw sakop ang hindi na daw sakop ng impeachment ang pagiging DepEd Secretary ng Vice Presidente. Yung mga ganun na klaseng mga pangontra-kontra, diniscuss nila doon sa kanilang deliberation kung meron sufficiency and substance ang impeachment complaint. Pero sa kalaunan po, nung nagbotohan na, sa 55 po ang membro ng House Committee on Justice nang galing sa iba't ibang mga political houses na nasa House, bumoto po sa sufficiency and substance si Rufus Rodriguez. At ang hindi lang po bumoto ay si Bong Suntay ng Quezon City 4th District. So, ibig sabihin, kahit po si Representative Rodriguez, alam niya na merong sustansya
yung mga impeachment complaint. So, hinihintay ko rin po kung ano ba iba pang gagawin ng NUP. Alalahanin natin, hindi naman sila po ang maraming membro sa House of Representatives. Ang pinakamarami pong membro ng mga kongresista sa House ay ang Lakas CMD na pinamumunuan ni CMR, Congressman Martin Romualdez. Hindi po ba? Tapos meron pa po ang Partido Federal ng Pilipinas na kung saan po membro ang mismong anak, ang first son na si Representative Sandro Marcos. May bilang sila. Sino pa bang may bilang? Yung mayorya, usually, mga akbayan, yun sila. Tapos yung iba pa. So, tingnan natin kung ano ang gagawin ng mga taga-NUP. Madami po silang problema, may problema pa sila. Kaya yung isa sa mga dati nilang mga membro na nasuspende na si representative ng Cavite naman na si Kiko Barsaga, problema din nila yun. Kasi yun po ay anak ng isa sa mga founder ng kanilang partido na si PD Barsaga. Anyway, hanapin po natin ng pakiramdaman na lang natin sila kung saan sila pupunta ngayon. Lalo na lumabas na po sa hindi inaasahan na pangyayari, himala po na nagpadala last minute ng kanyang tawag dito, sagot ang opisina ng Vice Presidente patungkol doon sa kanyang mga impeachment complaint. Pero bago yan, iba pa muna ang i-discuss natin. May balita po doon nung kailan ba yun? Sunday, may nagmarites. Ginawang big deal yung pag may naghaharang na mga doon sa sa Malacanang, naglagayan na naman po ng barikada. At may nagmarites na red alert daw ang Malacanang Palace nung Lunes. Pero wala pong kodeta. Ganun lang po talaga sa Malacanang na bakit binibigyan po ninyo ng kahulugan kung mag-heighten sila ng alert doon. Bahay po yun, Pangulo. Bahay po yun ng Pangulo. Bakit kung mag-red alert sila or mag-heighten sila ng security doon, anong iba? Bakit ki-questionin? Magtaka tayo kung hindi po sila alerto doon. Isipin po ninyo, active threat pa po yung pagbabanta sa buhay ng presidente ng Pilipinas. Hindi lang sa presidente ng Pilipinas, buhay po ng First Lady. Pero alam natin nung Lunes po wala po si PBBM. Kahapon wala po siya dyan sa Manila. Pumunta po siya ng Cebu City. Cebu po siya. Sa Bogo, Cebu. Nag-i-inspection po ang ating presidente doon sa mga eskwelahan doon. Di ba po yung Bogo, Cebu na po yan sila na earthquake. So naapektuhan po ang mga eskwelahan doon, mga kabataan doon. At mismo pumunta po doon si PBBM. In-inspection mo niya yung Yakap Clinics doon. Kasama po niya si DepEd Secretary Sani Angara at welcome din po sila ng gobernador ng Cebu Province na si Pambari 4. Nagtatrabaho po yung presidente natin, busy sa mga ganong klaseng mga aktibidades. Tapos, papalabasin na mababa daw yung kanyang rating sa surveys. At yung hindi nagtatrabaho, yun pa yung mataas ang rating. Yung naninira lang, walang ibang ginawa.
kundi manira at magbatikos sa presidente na kulang daw. Wala naman nagsasabi po na si Presidente Marcos ay perpekto. Wala. Pero yung nagsasabi po, nagbabatikos kay Presidente Marcos na kulang si Presidente Marcos, yun siya po, kulang-kulang po. Kulang-kulang po sa pag-iisip yung nagbumabatikos at nagsasabi na kulang ang trabaho na ginagawa ng Presidente ng Pilipinas. Yun po yung may diferensya, yung nagko-criticize na kulang. Wala po nagsasabi na perpekto si PBBM. Alam po namin kung ano yung mga flaws niya. At isa pong flaw siguro niya sa mga DDS, sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte na walang ibukang bibig kundi manira sa kanya. Yung kabaitan talaga niya, mabait talaga si PBBM. Hindi niya talaga pinapatulan to. Mabait po yung presidente ngayon. Mabait po si PBBM. Sa sobrang bait niya, inaabuso siya ng mga kagaya ni Vice President Sara Duterte. Oh. Ganun. So kung mag-heighten alert man sa Malacanang, ano ngayon? Ganun talaga dyan. Oh. Bakit? Nung panahon ba ni Presidente Duterte, hindi ba lang yung naka-heighten alert dyan? Naka-heighten alert doon, noon. At for the boys yung doong nung panahon ni Rodrigo Duterte at may mga kwento-kwento sa sobrang heightened alert ng Malacanang noong mga panahon ng pagka-presidente ni Rodrigo Duterte, naghahatid sila doon ng mga escort girls na ang renta ay 120 a night. 120,000 a night. Ganun po ka-stricto noon. Kailangan sila makakapasok yung mga ganung klase doon sa Malacanang. Yan po ay kwento ni Cap Nino Barsaga. At alam natin si Cap Nino Barsaga, anong mga panahon na yon, malapit doon. Nakapasok doon, labas-pasok sa doon. So bakit tayo magtataka kung may heightened alert? So kung may kudeta, wala pong kudeta. Wala. Walang kudeta. Baka gusto nila magkudeta. Kasi hindi pa rin po binibili ng publiko yung mga yung mga kanilang mga modus, yung 18 Marines na hindi naman Marines. Yung kwento na ayaw isa-ilalim ng isa-isa at hiwa-hiwalay na interview at masusing investigasyon, yung 18 or 16 na nagpakilala na nagsasabi na naghatid sila ng mga ganito, ganyan, kahit saan. At lumalabas po, at hindi ko pa po ito meron po akong video, at hindi ko pa po siya na bibigyan ng pansin, kahit ready na po sana yung sinusulat ko, yung may video po na parang tila inamin ni Vice President Sara Duterte, na kahit pa nung pagpasok pa nila noong 2022, bago sila naging ganap na mga na pumasok sa Malacanang, assume sa kanilang mga opisina, matunog na pala po yung mga maleta na yan. Meaning, kung noon, nung 2022, na pag-akyat pa lang nilang dalawa bilang presidente at vice presidente, nalalaman na ni Vice President Sara Duterte yung mga kwentong ganyan, ibig sabihin po, yung panahon pa po ng father niya, from before 2022 down, may mga maleta na po. So hindi ngayon nangyayari yung mga maleta nung panahon ni PBBM. Nangyayari na to noon pa. At according din po, nakwento din po ni Ombudsman Boying Rimulya na isa sa mga pictures na pinakita doon sa affidavit, kasi sinusuri na po ng Ombudsman at saka NBI yung kanilang mga salaysay at mga pictures, ay lumalabas po ng isang pictures doon na nakuha pa nung panahon po ng speaker pa si Biloso.
si Lord Alan Veloso. Hindi si Speaker Martin Romualdez. Paano yun? Pinapadala sa Speaker. Okay. Pero hindi si Romualdez, si Velasco. It's a half-truth. Oo, sige, pinadala ng Speaker maleta. Pero hindi pala si... Kaya nga po, importante, isa-isahing interview ng mga NBI yung mga nag-aakusa, nagsasabi na sila po ay nag-deliver ng mga pera. Isa-isahin po silang interview, isa-isang affidavit, isa-isang sinumpaang salaysay. Hiwa-hiwalay sila dapat kini-question. Sige, kahit kasama pa ang abogado nila na iisa. O, samahan sila ni Baligot isa-isa, pero dapat sila gumawa na kanilang sarili-sariling salaysay. Hindi po pwede na silang lahat, 18 silang lahat magsasign sa isang collective na affidavit. Hindi po yun pwede. Huwag po kayong maniwala, excuse me. Huwag po kayong maniwala sa mga rason ni Atty. Topacio na ini-insist niya na dapat na hindi sila tanungin, hindi sila isa-isahin na kuhaan ng kanilang sariling salaysay. Mali po yun. Yun po yung tamang procedure, kukuhanan ng isa-isa. Interviewin ng hiwalay-hiwalay. Anong klaseng due process? Saang due process ba inuhugot ni Atty. Topacio yung kanyang reasoning na bawal, we vehemently prohibit na questionin, imbestigahan isa-isa yung identity lang, kahit yung identity lang kahit yung identity ng 18 na nagpakilala na sila po ay ex-marine. Importante po yun. You have to establish identity. At dapat malaman natin kung gaano credible yun sila. And one of the ways to establish credibility, tingnan natin yung pagkatao nila. Kung sila po ay nagsisinungaling sa isang bagay, sa simula pa lang, ibig sabihin yan, pwede sila magsimuling, most likely, magsisinungaling sila sa mga susunod na bagay na kanilang sasabihin. Meron po sa law ito, meron pong tinatawag ito sa law. Sa Latin po, ang tawag po niyan falsus in uno, falsus in omnibus. False in one thing, false in everything. Ibig sabihin sa Tagalog, kung nagsinungaling ka sa isang bagay, maaring na magsisinungaling ka pa sa mga susunod mo pang sasabihin. Ganun po yun. Simple lang po yun intindihin. Hindi po natin kailangan maging abogado para alamin natin kung ano yung tama at mali. Papaniwalaan ba ninyo yung tao na laging nagsisinungaling? Alam nyo na sinungaling, papaniwalaan nyo pa ba? Kagaya ko ng parable na the boy who cried wolf. At some point, maano yung mga tao, mapapagod yung mga tao na kung alam na nila, wala kang ginawang ibang bukang bibig, kundi magsisinungaling ka, aabot din po sa punto na kahit nagsasabi ka na ng totoo, hindi ka na po papaniwalaan kasi sinungaling ka nagsinungaling ka na nung una. At hindi po yung kasalanan ng mga tao na hindi ka paniwalaan kasi ikaw na mismo yung una nagsinungaling. Kasalanan mo. Bakit ka sinungaling? Tapos ang time na kailangan ka na magsabi ng totoo, hindi ka na papaniwalaan kasi isipin ng tao, sinungaling ka. Ganun din po, roundabout. Mag-roundabout tayo doon sa 18 or 16 na mga nagpapakilala na sila po ay Marines na hindi Marines, dishonorably discharged, 6 sa kanila may
kasong murder. Iba sa kanila is hindi naging tao ni Saldico. Naging tao sila ng ibang politiko. Ni-recruit sila ng isang retired general. Alam natin alam natin na isa, may picture po ang isa. Ang isa doon ay kasala po sa Howie Boys ni Vice President Sara Duterte. Namukaan po siya. Ibig sabihin ng Howie Boy, siya po yung kasama po siya sa mga kordon. Kordon na pag dumadaan si Sara Duterte, sila po yung nagko-kordon para ng bodyguard. Parang ganun. Tapos yung isa din doon, naging tauhan po siya ng anak ng dating presidente ni former President Corazon Aquino. Naging bodyguard po siya ni former first daughter Balsi Aquino Cruz, if I'm not mistaken. Naging taon siya po ng 2023. Doon po siya naka-detail. So, paano po siya ng mga maleta? No? At meron pa din po asali ko lang about sa 80 na yan. Yung kwento po ni Senator Ping Lacson, 800, magkano yun? 805 billion pesos. Ita-transport mo sa mga maleta. Abutin ka siguro like 4 to 5 years bago mo yun mahatid lahat. Kahit everyday ka maghatid. It defies the law of physics po. Yung ganun amount, sa ganun lang na paraan pinagdadala. Hindi tayo eksperto sa mathematics. Pero pag addition, subtraction, multiplication, division, okay lang. Madadala po natin yan. At imposible po. So, dapat hanggang ngayon, naghahatid sila ng maleta. At hindi rin makakaya kung nag-start sila ng 2022 hanggang 2023. Ibig sabihin, nung pang before 2022, meron na yung mga maleta na yan. At yun. At doon po, parang nagkaroon ng slip of the tongue si Vice President Sara Duterte sa isang interview na ganun. Alam na niya, aware na siya. At ipopost ko po yun, gagawan ko pa po yun ng write-up, ilalagay ko po yun sa aking TPL, The Political Bandera for sa Facebook. Susulat pa kailangan po habang sulat yun. Sa ngayon na hindi ko pa po kaya kasi masama pa rin talaga po ang pakiramdam ko. Kukulango.